Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan po natin in this episode, this is one of the reasons why maiintindihan mo rin talaga kung bakit maraming Canadians ang hindi kasing welcoming sa mga panahon ngayon. Hindi sila kasing welcoming to newcomers. Kasi nga, as we will discuss in a bit, marami pong nawawala ng trabaho. Layoffs are happening both in the private and public sectors. Siyempre, ang maririnig nating sentimiento dyan, ang daming mga Canadians, mga locals, permanent residents, ang nawala na ng trabaho at risk of losing their jobs. Tapos tatanggap ka pa ng maraming foreign workers. Understandably, yan ang mararamdaman nila. Okay. Again guys, pero hindi ko sinasabi na sarado po ang Canada ngayon. But definitely, naghihigpit, nagiging mas stricto, nagbabawas ng bilang ng kanilang mga tinatanggap. Okay, now balikan natin yung layoffs. We will focus on itong recent announcements sa government workers na apektado. According to reports, last week daw pala, libo-libo ng government workers ang nakatanggap ng notice tungkol sa layoff sa kanilang ahensya. Okay, the number I'm seeing now is about 5,000. Pero guys, I think umpisa lang ito, no? First round lang ito, kumbaga. Actually, last year may in-announce na rin na layoffs. Pero hindi pa to tapos kasi, guys, no? In a way, unexpected, hindi na to surprising. Because itong si Prime Minister Mark Carney, nung siya po ay tumakbo to BPM, isa po sa kanyang mga sinabing plano niya talaga is to reduce government spending. Government spending, kasama dyan, malamang, ang pasweldo. He is saying, no, he wants to reduce wasteful, yan yung term niya, wasteful government spending. Ang tanong, wasteful ba ang pasweldo sa mga taong ito? Okay, well anyway, sige, puntahan na natin itong report. This is from City News. Wala pang 40 seconds yung buong clip, kaya ipe-play ko na po siya ng buo. More than 5,000 federal government workers could be out of a job after receiving layoff notices. Several unions representing federal workers say those notices were issued to its members last week. Departments facing cutbacks include Public Services and Procurement Canada, Shared Services Canada, and Statistics Canada. The Professional Institute of the Public Service of Canada says the notices are forcing workers into a, quote, Hunger Games style fight for jobs. The notices that were issued warn of potential cutbacks, but the exact number of layoffs has not been confirmed. Nako, ang dami pa palang mga undetermined, ano? Kaya I can imagine ang pag-aalala ng mga government workers. Hindi pa raw pala tiyak kung ilan talaga ang maapektuhan at kung anong mga ahensya yung final, no, natatamaan ng layoff. So far, the report said Statistics Canada, Public Services and Procurement Canada, and Shared Services Canada. Hindi ko pala nabanggit kanina, guys, kaya ako rin nasabi na maaring hindi pa tapos. Kasi nga, di ba, andun tayo, sabi ni Mark Carney, babawasan niya ang government spending. May nabanggit po na number noon na ang planong i-lay off o ibawas sa government workforce ay 28,000 over a span of 4 years, if I remember correctly. So, I won't be surprised talaga kung more layoffs are coming. Ang sabi, nakakalungkot, naka-Hunger Games style fight for jobs. Yan ang pakiramdam ngayon ng mga affected workers. I can only imagine 2 reasons kung bakit Hunger Games ang mood ng mga ito, no? Because, una, I'm sure they will try to fight further existing jobs. Baka magawan pa ng paraan na hindi matuluyan. Pangalawa, kung talagang matuluyan, Hunger Games din ang magiging eksena kapag sila ay maghahanap ng bagong trabaho. Kasi nga mataas po ang unemployment rate, madadagdagan ng mga unemployed with these layoffs, so more people will be fighting for the limited number of jobs available. Okay. One other concern na related po dito is how will these layoffs affect the delivery of government services? At since immigration ang madalas pag-usapan po natin sa channel na ito, we will talk about sa IRCC.
Meron bang mawawalan ng trabaho sa IRCC? Maapektuhan na naman ba o lalala ba ang backlogs na yon? Alam niyo naman, malaking problema rin po ngayon ang backlog sa mga application. Ano? Well, according to this report from the Globe and Mail, okay, ang kino-quote dito, si Immigration Minister Leyna Diab, hindi daw maapektuhan, no, ang mga IRCC employees. Officials processing visas, permanent residence applications won't face job cuts according to the minister. Tignan natin yung kanyang quote, no? Yan. In an interview, Ms. Diab, who oversees IRCC, said public servants working on applications for settlement, employment, and study here will not be among those facing job cuts. She said the agency's staffing is tied to Ottawa's annual immigration levels plan, which sets targets for the numbers of people admitted for entry to Canada. So the way IRCC has been funded, according to her, it's funded based on the levels plan, and so therefore that will not change. The people that are processing those numbers will still be there. They will not be affected. Okay, that's good news. That's good news. Sana nga talaga totoo. And I say sana totoo because I can't help but recall na last year it was big news na magbabawas daw ng workers sa IRCC. Ito po yan, ano? Oh, this is from CBC News, early 2025. Ang sabi dito, Canada's Immigration Department cutting roughly 3,300 jobs over 3 years. Okay, ang nangyari po dito, nung lumabas yung balitang yan, ang daming nagrally ng mga taga-IRCC. So, it's unclear to me what happened. Ano ba, nag-work ba yung rally nila? Hindi na ba ito matutuloy? Okay, because as far as early last year is concerned, as far as the pronouncements from early last year are concerned, meron ding plano daw na magbawas sa IRCC. But who knows, baka nga naman naging effective yung mga protesta noon, ano? At hindi matuloy according to the immigration minister. I am sure sisingilin ngayon ng IRCC minister ngayong sinabi niya na yan, na safe ang mga trabaho sa kanyang department. Puntahan ngayon natin kung bakit natin babantayan itong IRCC layoffs. Kasi guys, mukhang tumitindi rin talaga ang backlogs ngayon. The last processing time that made the news is yung sa humanitarian and compassionate cases, no, HNC. 'Di ba? Last year, sabi, 10 years umaabot. Oh. Ito, nandito ako ngayon sa website ng IRCC. Okay? Tignan natin kung kamusta yung HNC kung nag-improve na. I doubt it, ano. Halimbawa na lang, I will put in a random application filing date. Sabihin ko, March 2025 for HNC. Ayan, ganun pa din. Ang processing time, more than 10 years. Okay. One concerning development sa processing time also is, guys, dito sa caregiver pathway. 'Di ba nagkaroon po ng application intake nagkaroon po ng intake nung March 2025. Okay, ang dami nag-aabang diyan. Yung parang 3-4 hours lang nagsarado na agad yung portal dahil napuno na agad, no? O tignan natin ang processing time po ngayon. Last time I checked, mga mid last year siguro, it was 18 months para mga ganyan, less than 2 years. Ngayon, I will put in an application date na March 2025. Kasi yan po yung last batch of applicants dun sa isang pilot program, no? Grabe guys, now it is 92 months. That's more than 7 years, more than 7.5 years. Okay, sa mga viewers po natin, standby lang kayo, yung mga viewers natin na nag-aabang dito sa caregiver program. I will have an episode about this with Miss G, yung suki po nating consultant na maraming mga kliyente rin pong caregivers. I will have an episode with her on Thursday, so I might publish that Thursday then or on Friday. Okay? Pero 'di ba 92 months. Imagine if matuloy po yung cuts, no, sa IRCC. Well, sana nga hindi. Lalong titindi ang backlog problem. Di ba?
Sa ngayon 'no, ang una kong ka-chat si Miss G, I hope you don't mind Miss G, sasabihin ko. Sabi niya she's hoping hindi naman po talaga always na aabutin kung ano yung nakasulat na processing time sa portal. Kasi meron naman po, for example, HNC cases, ang sabi more than 10 years. Pero meron naman pong nako-complete within, let's say, a year. Meron daw siyang client na gano'n. So, hoping na kahit sa caregiver, hindi naman automatic na lahat po ay aabutin sana ng mahigit 7 years. Now, nandito na rin tayo sa usapin ng backlog. Okay, let me share na lang with you guys in closing. Meron po palang recent media appearances itong grupo ng mga immigration lawyers, ang SILA or ang Canadian Immigration Lawyers Association. Ang sabi po nila, no, talagang dapat umayos-ayos ang IRCC because according to one of its members, nasa breaking point na ngayon. Kung hindi umayos ang sistema ngayon, maraming possible consequences ito in the future. Yan. Tignan niyo po itong report ng CTV News posted January 19, 2026. Canada's immigration system is in crisis, Lawyers Association says. Ito po yan. I'll just play a quick portion. We have about half the applications in backlog, and the count of that backlog is at 1 million. How did we get to this point? Pretty layered question. You go back to COVID, I think in more recent times, one of the issues really has been the cutback in staffing. So over a year ago, IRCC decided that it was going to reduce staffing levels to pre-COVID numbers. The problem with that is that the intake is not at pre-COVID levels. Right. And so, there's only so much you can do with so many people. I think that's a big part of it. Yun, But again, the question is, natuloy kaya ba talaga o matutuloy ba yung sinasabing layoffs na sinabi last year? Ito po, may statement mismo yung grupo ng mga abogado on their website. Pero November 2025 pa po itong sinabi niya, no? Sinabi nila na Canada's immigration system is in crisis. Ayan. They released this statement soon after ni-release yung immigration levels plan for 2026 to 2028. Sabi dito, wait times for some programs far exceed 10 years with no clear plan by IRCC on how it will reduce the backlogs. Sabi dito, the country lacks a coherent national strategy on immigration policy, which is resulting in many challenges such as weak public support for immigration and a poor experience for applicants. What the group is trying to say is if inefficient din ang sistema mo to process the applications, hindi mo rin matutupad, hindi mo rin mamimit yung goal ng iyong immigration policy, which includes, syempre, filling in jobs, critical jobs na urgent, kailangan, diba? Anyway, yun lang naman. Let me know what you guys think. If you have stories about layoffs also, put them down there in the comment section. I'll see you guys in the next one. Bye!